sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, makikita si Ye Junlin na tila nakasumpong ng isang nakapangingilabot na multo mula sa kailaliman ng dilim, napanganga siya, at sa kanyang mukha ay malinaw na nakaukit ang matinding gulat at sindak, worry nilamon ng takot ang kanyang kaluluwa. Samantala, sa kabilang panig, si Liu Huangliu ay lumitaw na animoy isang Diyos na bumaba mula sa kalangitan, nakapikit ang kanyang mga mata, at sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay may dalang bigat ng langit. Junior, sapat na ba ang aurang ito upang manginig ang iyong loob? Ngunit sa halip na tumugon ng may paggalang, mariing nagtanong si Ye Junlin, may pilyong ngiti sa kanyang labi, nasaan ang iyong 5 Tiger Generals? Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Liu Huangliu, hindi niya moari ang kahulugan ng mga salitang yun, mariin niyang ibinulong sa sarili, ano ba ang tinutukoy niyang 5 Tiger Generals, at agad siyang nagtanong, bakas ang kalituhan sa kanyang mukha, Junior? Hindi ko nauunawaan ang ibig mong sabihin. Sa sagot na yun, bahagyang yumuko si Ye Junlin bilang tanda ng paggalang, mariin niyang winika, kung gayon, tatawagin na lamang kitang Senior Liu, at dagdag pa niya, may bigat sa tinig, Junior Ye Junlin ay nagbibigay galang kay Senior Liu. Nang masaksihan ang pagbibigay galang na yon, napahimas-himas ng balbas ang Immortal Sovereign na si Liu Huangliu, sa kanyang isipan, mariin niyang winika, sa wakas, may kaunting asal din. Ngunit biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang malamig na tinig ni Ye Junlin, kung gayon, hindi ka pa tuluyang namatay, Senior Liu. Sa sandaling yun, nag-alab ang galit sa dibdib ni Liu Huangliu, gusto niyang sapakin ang binata, ngunit pinigilan ang sarili, sa kanyang isipan, mariin niyang sambit, ang batang ito, alam na alam kung saan tatamaan upang magdulot ng sugat. Kasabay nito, sabay nilang ibinaling ang kanilang mga mata sa gilid, sa direksyon ng nagliliwanag na projection ng Kunlun Planet, ngayon napapalibutan ng mga mananakop mula sa outer world, mariing nagtanong si Ye Junlin, tama ba, Senior Liu, na ang planetang yun ang susi sa tunay na kalikasan ng Kunlun Realm? Patuloy siyang nagsalita, habang sa harap ng kanilang paningin ay sumisiklab ang isang nakapangingilabot na digmaan, mga immortal cultivators ng Kunlun Realm laban sa mga halimaw mula sa Outer Realm. Noong huling bahagi ng sinaunang panahon, may mga taksil na nakipagsabuatan sa ibang lahi, winasak nila ang Star Core at tinawag ang mga hukbo mula sa Outer Realm. Dagdag pa niya, puno ng katanungan ang kanyang tinig, hindi ba't sagana noon ang Kunlun sa mga immortal, wala bang tumigil sa kanila? Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan ang tugon ni Liu Huangliu, sa kanilang harapan, isang napakalaking spatial void ang bumukas sa kalangitan, hinihigop ang mga immortal cultivators sa ibaba, syempre, may mga nagtangkang humadlang, ngunit imposibleng pigilan yun. At habang patuloy na ipinapakita ang mga natitirang immortal cultivators na nakikipaglaban sa mga taksil na yamakap sa mga halimaw ng Outer Realm, mariin niyang idinugtong, hindi mo mauunawaan hanggat hindi mo nararanasan, sapagkat ang taksil ay isa sa 4 na absolutong nilalang ng kaguluhan. Nang marinig ito, bahagyang napakamot ng pisngi si Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan at pagtataka habang mariin niyang winika, kung gayon, isang makapangyarihang nilalang ang nagtaksil, akala ko'y isang hamak na walang halaga lamang ang gumagawa ng gulo. Patuloy ang pagbubunyag ni Immortal Liu Huangliu, at sa kanilang paningin ay lumitaw ang nakapanghihilakbot na tagpo ng pagkapaslang kay Emperor Tian, mariin niyang sambit, ang kaguluhan ay nakipagsabuatan sa 9 na kailaliman upang dungisan ang bituin ng ubod, sinikap ng 3 pang makapangyarihang nilalang na pigilan siya, ngunit sila'y nabitag sa kanyang kasuklam-suklam na pakana. Si Emperor Tian ay pinaslang, si Fu Yao ay naglaho sa kamatayan, at si Chang Sheng ay naglaho na parang usok sa kawalan. Dagdag pa niya, habang sa kanilang paningin ay makikita ang bangis ng digmaan at ang paglaganap ng lasong enerhiya sa buong kalupaan, na dungisan ang bituin ng ubod, winasak ang espiritual na lakas, gumuho ang kapaligiran ng kultibasyon, at higit sa lahat, matapos mawala ang ating pinakamahuhusay na mandirigma, itinuring tayong mga itinapungpo ng hukuman ng Diyos. Hindi pa doon nagtapos, patuloy na nagwika si Immortal Liu Huangliu habang pinapakawalan ang iba't ibang makapangyarihang mga Formesayon upang salubungin ang rumaragasang ilog ng kamatayan na nagdadala ng kapahamakan sa mga Immortal Cultivator. Nang kami nag-iisa, nagtayo ako ng isang Formesayon, at pilit kong binago ang agos ng ilog ng kamatayan, dinurog ko ang 9 na kailaliman sa isang bagsakan.
Dagdag pa niya, habang ipinapakita ang kanyang pamumuno sa pakikipag-alyansa sa iba pang mga pangkat ng Immortal Cultivators at ang pagbuo ng isang bagong kaharian, pagkaraan, nakipagsanib puwersa ako sa iba pang mga dalubhasa, tinipon ang kapangyarihan ng libu-libong daigdig, at nilikha ang kahariang immortal. Sa sandaling yun, marahang hinimas-himas ni Immortal Liu Huangliu ang kanyang balbas, bakas sa kanyang mukha ang kumpiyansa habang mariin niyang winika, bagaman hindi ito maihahambing sa kunlon sa rurok ng kapangyarihan nito, sapat na itong maging kahalili. Nang marinig ito, napaangat ng hinlalaki si Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang pagkamangha habang mariin niyang winika, kamangha-mangha, kayo pala ang lumikha ng kahariang immortal, dakilang gawa. Napatango lamang si Immortal Liu Huangliu, matatag ang anyo at puno ng kumpiyansa, habang mariing bamulong kay Ye Junlin, manahimik ka muna. Pagkaraan, itinuro niya si Ye Junlin at Pasiga na nagwika, tandaan mo, ang kapalaran ng kunlon ay dapat nasa ating sariling mga kamay, ang hukuman ng Diyos ay hindi dapat pagkatiwalaan, at ang siyam na kailaliman ang ating walang hanggang kaaway. Nang marinig ito, walang pag-aalinlangan ang tugon ni Ye Junlin, bakas sa kanyang mukha ang katatagan at tapang habang mariin niyang winika, huwag kang mag-alala, Senior, kung isa ang darating mula sa siyam na kailaliman o hukuman ng Diyos, pipigilan ko siya, kung dalawa, pipigilan ko silang dalawa. Dagdag pa niya, may apoy sa kanyang tinig, ililibing ko silang lahat sa bituin ng ubod at gagawin silang pataba ng aking kapangyarihan. Dahil sa kanyang narinig, malakas na tumawa si Immortal Liu Huangliu, bakas sa kanyang mukha ang tuwa habang mariin niyang winika, haha, mabuti, batang lalaki, may apoy ka sa dibdib, habang naririto ka, may pag-asa ang kunlon. Sa sandaling yun, bahagyang napaayam si Ye Junlin, hinimas niya ang kanyang baba at mariing nagtanong, ahem, Senior Liu, tapos na ang pagsubok, nangangahulugan ba ito na ako na ang magmamana ng isla ng nahulog na immortal? Mariing tugon ni Immortal Liu Huangliu, may kalmadong ekspresyon, mula sa araw na ito, lahat ng yaman at nilalang ng isla ng nahulog na immortal ay kikilalanin ka bilang kanilang Panginoon. Ngunit sa kanyang isipan, lihim siyang nagwika, may pilyong ngiti, ito ang pinakamataas na pagkakataong immortal, isang bagay na pinapangarap ng di mabilang na kultibador, ang batang ito'y tiyak na maluluha sa pasasalamat. Ngunit kabaliktaran sa kanyang inaasahan, mariing nagbitaw lamang ng isang malamig na, si Ye Junlin, worry walang bahid ng interes, dahil dito, nanlamig ang ekspresyon ni Immortal Liu Huangliu, sa kanyang isipan, mariin niyang ibinulong, yun lang, yun na ba ang lahat? Patuloy siyang nag-isip ng malalim, bakas sa kanyang mukha ang pagkainis habang mariin niyang winika sa sarili. Kahit wala ang titulong Panginoon ng Isla ng Immortal, ako pa rin ang pinakamataas na nilalang pagdating sa mga Formosayon. Dito, malinaw na inilahad sa kanilang paningin ang mga antas ng Formosayon mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, pinakamataas, Dao Formation Master, makalangit na guro ng Formosayon, makalupang guro ng Formosayon, at guro ng espiritual na Formosayon. Dagdag pa niya, mariin ang tinig, paanong hahayaan kung maliitin ako ng isang hamak na baguhan, kailangan kong bawiin ang aking dangal. Sa sandaling yon, bahagyang napaubo si Immortal Liu Huangliu at mahina akong nagtanong, ahem, Junior, ano ang palagay mo sa aking kakayahan sa mga Formosayon? Walang pag-aalinlangan, nagbigay ng pagtaas ng hinlalaki si Ye Junlin bilang tanda ng paghanga, at buong galang na tumugon, isang bayani na nagligtas sa kunlon, paanong hindi ka magiging kamangha-mangha? Sa sandaling yun, idinampi ni Immortal Liu ang kanyang daliri sa noo, at habang unti-unting nagliliwanag ito, mariin niyang tinanong, alam mo ba kung ano ang pinakamalapit na kaugnayan ng antas ng isang guro ng Formosayon? Ito'y ang lakas espiritual. Dagdag pa niya, kung ang iyong lakas espiritual ay hindi umaabot sa kinakailangang antas, kahit gaano pa kahusay ang iyong mga pamamaraan, hindi mo maitatag ang kaukulang mga Formosayon. Pagkaraan, itinaas niya ang dalawang daliri sa harap ni Ye Junlin, dahilan upang matigilan ito sa pagkabigla at pagtataka, at sa isang iglap, masigla niyang inilahad, ang lakas espiritual ay nahahati sa 200 ranggo, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. At buong pagmamalaki niyang idinugtong, at ako ay nasa ika-200 ranggo. Nang marinig ito, napakuyom ng kamao si Ye Junlin sa tuwa, bakas sa kanyang mukha ang kasiyahan, habang sa kanyang isipan ay sumilay ang isang mapanganib na plano, ang ika-200 ranggo, kung hahamunin ko ng direkta ang Holy Jing ito gamit ang aking gintong daliri,
hindi ba't biglang tataas ang aking lakas espiritual hanggang sa rurok? Samantala, nang masulya pa ni Immortal Liu Huangliu ang ekspresyon ni Ye Junlin, napasinghap siya, bakas sa kanyang mukha ang pagtataka at pag-aalinlangan. Habang mariin niyang ibinulong sa sarili, may kakaiba sa kanyang anyo. Bakit tila may bakas ng pananabik sa kanyang mga mata? Sa sandaling yun, bahagyang yumuko si Ye Junlin sa harap ni Immortal Liu upang humiling ng pabor. Mariin niyang winika, Senior Liu, gamitin mo po sa akin ang iyong lakas espiritual na nasa ika-200 ranggo. Nang marinig ito, halos mapasigaw sa galit si Immortal Liu. Bakas sa kanyang mukha ang matinding inis habang mariin niyang winika, ako'y isang banal na anino lamang, paano ko magagamit ang tunay na lakas espiritual ng aking katawan? Ngunit sa kanyang isipan, mariin niyang sambit, ang batang ito, baliw ba siya? Ngunit hindi natinag si Ye Junlin. Mariin niyang ipinilit ang kanyang nais, bakas sa kanyang mukha ang kumpiyansa habang mahina ang winika, ay ayos lang, hindi kita sisisihin. Nang marinig ito, tila sinaniban ng masamang demonyo si Immortal Liu sa tindi ng galit, bakas sa kanyang mukha ang pagkapikan habang mariin niyang sigaw. Ano ang ibig mong sabihin? Sino ang nagsabi sa'yo na may dapat akong sisihin? Pagkatapos, mariin niyang itinuro si Ye Junlin gamit ang kanyang 2 daliri, at mariing inilahad. Hindi ko magagamit ang aking lakas espiritual, ngunit kaya kong sukatin kung gaano kalakas ang iyo. Samantala, sa kanyang isipan, mariin niyang winika na puno ng paghamak, sa wakas, may pagkakataon akong ibagsak ang hambog na batang ito. Agad namang tumango si Ye Junlin, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Sa sandaling yun, marahang inilapat ni Immortal Liu Huangliu ang kanyang 2 daliri sa noo ni Ye Junlin, at mula roon ay unti-unting sumiklab ang gintong liwanag na tila apoy ng langit. Kasabay nito, mariin niyang wika, kung mababa man ang resulta, huwag kang mabibigo, sa ngayon, hindi ka pa immortal, kaya't likas lamang na mababa ang ranggo. Hindi nagtagal, lumitaw ang lakas espiritual mula sa ulo ni Ye Junlin, 10 lamang, nang masaksihan ito, napasinghap si Immortal Liu at mariing winika, tulad ng inaasahan ko, 10 lamang. Ngunit bigla siyang napanganga, worry nakakita ng isang nakapangingilabot na multo, dahil sa hindi kapani-pani walang tanawin sa kanyang harapan. Doon, bumungad ang biglang pag-angat ng lakas espiritual ni Ye Junlin, mariin na sambit ni Immortal Liu, 20, 50, patuloy pa rin itong tumataas. At hindi nagtagal, umabot sa 100 antas ang lakas espiritual ni Ye Junlin. Nang makita ito, halos hindi makapaniwala si Immortal Liu. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat habang mariin niyang ibinulong sa sarili, 100 ranggo, hindi, imposibleng mangyari ito. Samantala, nang marinig ni Ye Junlin na nasa 100 ranggo lamang ang kanyang lakas espiritual, napasinghap siya, bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya habang mariin niyang winika, 100 ranggo lamang, napakalayo kumpara sa iyong ika-200 ranggo, Senior Liu, tunay ngang kamangha-mangha ka noong iyong panahon, kaiyahiya ang junior na ito. Nang marinig ito, nang inig sa galit si Immortal Liu, bakas sa kanyang mukha ang sukdulang puot habang mariin niyang winika sa kanyang isip, 100 ranggo lamang, tao ba talaga ang batang ito? Noong una akong naging immortal, hindi man lang ako umabot sa 50, ang batang ito'y kahindik-hindik. Hindi na niya napigilan ang kanyang damdamin, walang pag-aalinlangan niyang kinuyumos ang kwelyo ni Ye Junlin at hinatak ito ng buong lakas. Napataas ang kilay ni Ye Junlin sa gulat at mariing nagtanong, may nasabi ba akong mali? Sa sandaling yun, agad na pinakalma ni Immortal Liu ang kanyang sarili at binitiwan ang damit ni Ye Junlin, mariin niyang winika, may kalmadong ekspresyon, hindi, wala kang nasabi, ang lakas espiritual na 100 ay, maayos na rin. Pagkatapos, tumingala siya at nagbuntong hininga, mariin niyang ibinulong sa sarili, ito marahil ang tinutukoy nilang ang bagong alon ay itinataboy ang luma, at ang lumang alon ay namamatay sa pampang. Matapos yun, agad siyang humarap kay Ye Junlin at masiglang nagtanong, Junior, nais mo bang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral sa mga Formes Scion? Maaari kitang bigyan ng ilang gabay.